May tiniyak si DPWH Secretary Vince Dizon ngayong may nadiskubre na namang palpak at substandard na flood control project sa Nauhan, Oriental Mindoro. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Connie, may papapanagutin ang Department of Public Works and Highways ukol sa panibagong substandard na flood control project na nakita sa Nauhan, Oriental Mindoro ni Governor Bons Dolor. Ito ang tiniyak ni Public Works Secretary Vince Dizon. Ani Dizon, ang new Big 4J ang kontratista ng nasabing proyekto na kailangan daw na magpaayos sa nasirang proyekto. Substandard anya ang proyekto dahil nakita ang 3 meters lamang ang ibinaong sheet piles. Pero kahit para makumpuni ang proyektong nasira, hindi raw makalulusot sa pananagutan ng kontratista. Tinanong din si Dizon sa posibleng pagiging malapit umano ni dating Yusek Roberto Bernardo sa kontratista. Hindi na raw siya magtataka rito lalo't malapit raw si Bernardo sa nakakulong na ngayong dating Regional Director ng DPWH Mimaropa. Katulad daw ng unang kaso ukol sa flood control project sa Mindoro, ang mga opisyal din ng DPWH Regional Office sa Mimaropa ang pumirma ng kontrata. Patuloy raw na iniimbestigahan ng DPWH ang buong stretch ng flood control project sa Nauhan dahil may iba pa raw kontratista na gumawa roon. Kaya naman planong bumisita muli ni Dizon sa Mindoro sa mga susunod na linggo para maplano ang mas mabilis na pagpapakumpuni rito. Isasama rin daw niya ang mga eksperto mula sa kanilang technical working group. Sa flood control naman sa Candating River sa Arayat, Pampanga, sinabi ni Dizon na mali ang disenyo at konstruksyon ng flood control project sa Candating River sa Arayat, Pampanga. Kaya naman ito nasisira at sa tingin nila hindi na talaga uubra. Kaya naman sinabihan na rin daw niya ang ilang opisyal ng DPWH na simula na ang paghahanda ng kaso kaugnay sa nasabing proyekto sa Candating. Ukol naman, Connie, sa Gumaka Bypass Road na nagkaroon ng sunod-sunod na aksidente, lalo na ang mga dumarang truck, sabi ni Dizon na delikado talaga ang nasabing kalsada na nadaanan niya mismo nang imaneho niya ang sinasakyan nilang van galing ng Naga City. Ang una raw dapat gawin doon, ilawan ang madilim na bypass. Alamin din daw nila kung nasunod ang standard sa gradient o ang tarik ito, kung kaya maraming sasakyan ang tila kinakapos ng power pagdaan sa nasabing bypass road. Yan ang latest. Balik sa inyo, Connie. Maraming salamat, Ian Cruz.